Nahihirapan ka rin ba sa pagsusulat? Naranasan mo na bang titigan ang papel mo ng matagal? Isang ballpen at isang pirasong papel. Pero bakit ang hirap-hirap? Bus ng ideya, puno ng pressure, pero blanco pa rin ang papel. Ganyan ka din ba? Huwag kang mag-alala dahil kami ay nandito. Magandang umaga. Ako si Lavinia. Ako si Mateo. At ngayong araw ay samahan niyo kami sa isang makabuluhang usapin na patungkol sa pagsulat. At alamin ang bawat kwento sa likod nito. Tara, samahan niyo kaming alamin ang kahalagahan, kaalaman at personal na karanasan ng mga estudyante katulad natin sa mundo ng pagsulat. Unahin na natin dyan ang kaalaman ng mga mag-aaral sa pagsulat. Okay, class. Magandang umaga sa ating lahat. So, ngayong araw ay magkagawa tayo ng reflection sa kahalagahan ng pagsulat. Sulat eh. Nakakainis mo yan. Ano ba ito? Alam mo, sa pagsulat, dito natin na ipapagod ang ating damdamin, ideya, at karanasan. May iba't ibang ano ito, gaya ng madali at sulat, para sa pag-aaral, technical, diba? Napakagandang ideya yun. Tama ka dyan, classmate. Ang pagsusulat ay isang paraan ng pagpapahayag ng ating mga iniisip, nararamdaman at kaalaman. Ito rin ay maaaring magamit na mapagsasalina ng mga nabuong salita, simbolo at ilustrasyon ng isang tao. Ito rin ay ginagamitan ng pisikal at mental na activity na ginagawa para sa iba't ibang layunin. Ilang panayam ang aming sinagawa sa mga estudyante upang malaman ang kanilang kaalaman patungkol sa pagsusulat. Para naman po sa inyo, ano po yung kahulugan ng pagsulat? Kahulugan ng pagsulat? Cut muna, wala akong maisip. Yung kahulugan ng pagsusulat is yung pag-express mo nga ng paano ma-express yung sarili mo sa isusulat mo at saka kung ano yung nafe-feel mo. So, ang pagsusulat po ay isang type din po or way ng communication. Lalo na po sa mga hindi nakakapagsalita, ang pagsusulat po, ito lang po yung tanging paraan upang maibahagi nila o mailabas po nila yung kanilang nararamdaman o emosyon. Ngayon naman ay tutungo tayo sa karanasan ng mga mag-aaral sa pagsulat. Narito si Gab at Stanley para sa atin. Ako si Stanley Jacob Tamparong at ako po si Gabriel Pascual. Ngayon, mai-interview kami ng isang student para sa kaalaman nila sa pagsulat. Ano po yung pangalan nila? Ako po si Micaela Solar from 12 Isaiah. Arian po. Rolly po. Okay, so ano po yung experience niya sa pagsulat? Meron akong nasulat na tula, essay, at saka maikling istorya. Ako po, natuklasan ko po yung pagsusulat or yung proper way po ng pagsusulat is nung sumali po ako sa journalism. So, doon po kasi talagang kailangan maayos, malinis at maliwanag po yung pagsusulat po. Doon po ako unang natutong magsulat. Masaya. Masaya po magsulat. Like, na-express ko po yung mga ideas mo sa pagsusulat. Like, parang hindi mo siya makakalimutan pag sinulat mo. So, sa mga experience na yon, ano yung nararamdaman mo sa pagsulat ng mga sulating iyon? Parang kasi kapag nagsusulat ka po di ba? Pag nagsusulat ka kasi parang doon mo lang na lalabas yung totoong nararamdaman mo. Kaya for me, nakakagaan ng loob. Base naman po sa karanasan nyo, ano po yung hindi nyo malilimutang karanasan patungkol sa pagsulat? Kung hindi ko po makakalimutan na karanasan ng pagsusulat is nung elementary po ako, yun nga po sa journalism. So, marami pong pinabago sa akin dahil marami pong mali. So, nung time po na yun, na-realize ko na ang pagsusulat po pala ay hindi lang basta sulat na kung ano lang yung pumasok sa isipan mo. So, ang pagsusulat po kailangan din ng malalim na pag-iisip para malinaw po yung mga isusulat. Journalist ka na ba? Ay, hindi pa. Hindi pa po. Upang
Upang mas mapalalim pa ang ating kaalaman, kami ay nakapanayam ng ilang student journalists tungkol sa kanilang karanasan sa pagsusulat. Pangalan ko nila, ako po pala si Russell L. Buenvenida, isa sa mga namamahayag ng journalism ng The Ambassadors. At the same time, ako rin ay isang editor-in-chief o ang pinakamataas na posisyon sa pamamahayag. Sa iyong karanasan sa pagsulat, ano ang naging impact nito sa iyong buhay? Para sa akin, maraming naging impact ito sa aking buhay, lalo na isang mamamahayag. Nagbigay sa akin ng inspirasyon ito, akin na ipapahayag ang aking boses sa paggamit at sa kung paano ko binibigyang pansin ang buhay ng bawat tao. Ano namang mga payo ang mabibigay mo sa mga estudyanteng hirap magsimula ng isang sulatin? Isa sa mga pinaka-dalas o pinaka-common o madaling sagot dyan ay magbasa at magsulat. Pero para sa akin, ang isa sa mga pinaka-taglay na kailangan nating bigyan pansin ay ang kung paano natin ginagamit ang 5Ws and H. 5Ws and 1H, ito ay naglalaban ng kung kailan, saan, ano, sino, at kung kailan isinulat ang isang balita. Bibigay sa atin ng daan upang tayo ay makapagsimula sa pagsusulat. Tila ba ang pagsulat sa nakakarami ay hindi madali? At hindi lang yan basta opinyon. Ayon kay Badayos 2,000, ang kakayahan sa pagsulat ay mabisa at isang bagay na totoong mailap para sa nakararami sa atin, maging ito ay pagsulat sa unang wika o pangalawang wika man. Ngayon naman ay dumako tayo sa kahalagahan ng isang pagsusulat. Dami ng mga pinakagawa, hindi na sa mga deadline. Oh, bakit nakagawa ka na agad? Ang bilis mo naman. Kita mo yun? Yan ang isang halimbawa kung bakit mahalaga ang pagsusulat. Ang pagsulat ay mahalaga dahil kailangan natin ito para sa komunikasyon, pagpapahayag ng ideya at pagpapakita ng ating kaalaman mula sa liham, sa naysay hanggang sa akademikong papel. Sa tulong ng pagsulat, mas napapaunlad ang ating kritikal na pag-iisip at komunikasyon. Natanong din namin ang ilang estudyante at journalist kung ano ang kahalagahan ng pagsusulat para sa kanila. Sa iyong palagay, bakit mahalaga ang pagsusulat? So, ang pagsusulat po kasi ay napakamahalaga dahil una po ito po ay biyaya ng Diyos na ating pong dapat ipagpasalam. At sa araw-araw po natin na pamumuhay, ang pagsusulat po ay kasama na po natin yan. So, hindi po kayo makakapag-aral, makakapagtrabaho o may mararating po sa buhay kung hindi kayo marunong magsulat. Para yung critical thinking mo is parang mas lumawak. Ano ang tingin mong kaimportansyahan ng pagsusulat sa mga estudyante at sa pang-araw-araw nating pamumuhay? Okay. Ang isa sa mga importansya ng pagsusulat ay nagbibigay ito ng paraan upang tayo ay makapag-konektiba sa iba't ibang mga tao, at ito ay nagbibigay ng paraan upang mas makilala pa natin ang isa't isa at ang ating sarili sa pagsusulat. Dahil ang importansya ng pagsusulat ay ating nare-reflect. Ito rin ay nagbibigay ng kaalaman sa iba, makatulong sa pagkatuto at pag-unawa, magtala ng mahalagang impormasyon, at napapaunlad ng ating kritikal na pag-iisip. Alam mo bang may trivia sa pagsusulat? Ayon sa pag-aaral ni Muller at Oppenheimer 2014, kapag nagsusulat tayo gamit ang kamay, ay mas maraming parte ng utak ang nagiging aktibo. Kaya, mas natatandaan mo ang mga impormasyon. Kung gayon, ito'y nagpapakita na mas epektibo ang pagsusulat sa notebook kaysa sa screenshot sa phone. Ang pagsusulat ay kaalaman, karanasan at kahalagahan. Tatlong bagay na sabay-sabay nating matutuklasan sa bawat pahina. Huwag matakot magsulat dahil dito nagsisimula ang tunay na boses ng bawat isa sa atin. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay natutunan kayo sa aming vlog na patungkol sa pagsulat. Kung gusto niyong ibahagi ang inyong karanasan sa pagsulat, huwag mahiyang mag-like, Share, comment, and subscribe. may tanong kami para sa inyo. Ano ang pagsulat para sa'yo?